patuloy din po nating hilingin sa Panginoon yung favor niya po na maging maayos po yung flow ng program ngayong umaga, maging yung mga gagamitin po ng mga technical equipments, musical instrument, maging yung electricity po. Patuloy po tayo mag-pray. At patuloy din po nating ipag-pray yung protection at covering po all throughout the service. Tuloy po tayo mag-pray. Patuloy po tayong manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito, maging Lord sa buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Patuloy, Lord, na dalangin namin yung kahandaan po, Panginoon, ng aming mga puso, maging yung aming mga isipan, Panginoon. Patuloy, Lord, na nire-review po namin sa pangalan ng inyong anak, Panginoon, na lahat ng anumang uri ng gawa ng kaaway, Panginoon. Patuloy, Lord, na dinadalangin din namin yung protection po ng mga papunta pa lamang dito, Panginoon. At patuloy, Lord, na yung favor niyo po all throughout this service, Lord, ay talagang maranasan namin, Panginoon. At patuloy, Lord, na yung fresh encounter po namin sa inyo, Lord, ay ma-experience din po namin ngayong araw, Panginoon. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo. Yan. Blessed morning everyone and welcome to TMI. Yan. Patuloy po tayo magpuri sa umagang ito sa ating Panginoon because this day is one of the day that the Lord has made. Para muli po tayo po ay sama-samang sumamba. Kaya i-grab po natin ang ating opportunity at talaga namang na tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon dahil tayo po ay naroon po ang ating lakas at talagang free na free tayo na sumamba sa ating Lord. Amen po ba? Because our God is great at siya ang Diyos na narapat na alaya ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Sabi po sa Genesis 14:20, purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng tagumpay. Yan.
Kataas-taas ang Diyos. Kataas-taasan. Kataas-taas ang Diyos. Kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos. Kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka. Kataas-taas ang Diyos. Patuloy po natin purihin ang Panginoon. Kataas-taas ang Diyos. Kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos. Kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka. Kataas-taas ang Diyos. Kataas-taasan. Kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos. Kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka. Kataas-taas ang Diyos. Dakila ka. Taas-taas ang Diyos. Dakila ka. Kataas-taas ang Diyos. Amen! Tunay na dakila ang ating kataas-taas ang Diyos. Sapagkat siya yung nagligtas sa atin, nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Because He is mighty. Sabi po sa Zephaniah 3:17, the Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you, and His love will no longer rebuke you, but will rejoice over you. Kaya sa umagang ito, patuloy nating purihin ang ating Panginoon. Because our God is a God na talagang nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. He is a mighty to save. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. We're singing, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave.
Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light. Shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. For the last time, shine your light. Shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. He's mighty to save. He's mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. Is mighty to save, mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yes, Jesus conquered the grave. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo, napaka-great mo talaga sapagkat ikaw po yung nag-alay ng buhay for us. Kaya Lord, patuloy ka po naming pupurihin because ikaw po ang Lord na karapat-dapat lamang na mataas sa aming mga buhay. Because your light is shine, Panginoon. Tunay, Lord, na napaka-dakila mo, hindi namin kayang ipaliwanag sa pamamagitan ng magagandang salita kung gaano ka po ka-great, Panginoon. Kaya Lord, ikaw lamang po ang aming pupurihin, magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. Pwede na po muna tayong makaupo. Thank you for this morning that you have given us. Salamat, Lord, na minsan pa dinala niyo po kami, Panginoon, sa inyong tahanan. Kami
po humihingi ng gabay, tulong Panginoon galing sa kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu. Buksan niyo aming puso't isipan, Panginoon, sa pag-aaral po namin ng banal na salita. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hintayin lang natin. Sige. Kasi pinag-uusapan po natin yung patungkol po sa krisis at mga problema. Alam niyo po kapag ang problema, minsan po ang problema o krisis, kapag dumating po sa ating buhay, minsan ay, ito po ay, kumbaga, nagiging ginagamit ng kaaway na paraan para tuksuhin tayo na lumayo sa Panginoon o kaya gumawa ng kasalanan. So during the hard moments, the urge to turn away from God or break His command feel very strong. So minsan yung parang pag may mga problema, yung parang yung hatak sa kasalanan, nako ayoko na. Ang hirap na. Sige, ako'y na. So minsan ganun po yung panawagan po sa atin kapag tayo po'y dumadanas po ng mga problema. When a person is hurting, kapag ang tao po'y nasasaktan, ang tukso po ay layuan ng Panginoon o kaya hindi pansinin yung kanyang mga kautusan o yung naisin ng Panginoon Diyos. Di ba? Ganun po, no? Hindi ibig sabihin na yung tao na dumadanas po ng problema ay ayaw na talaga niya sa Panginoon. Hindi naman ho ganon. Problema lang kasi minsan sa gitna ng problema, yung tukso para lumayo sa Diyos, parang ang lakas-lakas, parang, iba no? Bakit ka, kasi minsan may narinig tayo, bakit ka pa maniniwala dyan? Tingnan mo, dami mong problema. Ba't ka pa susunod? Tingnan mo, ano nangyayari sa'yo? Ganon. Ibig sabihin, kapag ganito po yung nangyayari po sa isang tao, it means the person is struggling. Nag-struggle po siya dahil po doon sa mga problema o doon sa bigat na kanyang pinagdadaanan. Now, titingnan po natin sa Biblia, yung ilang mga Bible characters na kung saan sila po ay nagka-problema. Dahil po doon sa problema, doon sa krisis na kinakaharap nila, ito po ay nagkaroon po ng tukso sa kanilang buhay para gumawa ng mali. Minsan, gano'n kasi nga, gumawa ng mali. So, titingnan natin po mga Bible characters po, no? So, ngayon, ang ating pag-aaralan po, mapapansin natin yung grabe, no? So, ang tendency tuloy yung mga nandiyan sa barko, nako, anong gagawin mo dyan pagka ganyan kalaki naman yung alon, di ba, no? So, maraming pwede na mangyari dyan. Ngayon po, ang ating pag-aaralan, remaining faithful to God during hard times. Pananatiling tapat sa Diyos sa panahon ng mga pagsubok o mga paghihirap, di ba, no? Kaya maganda po dito yung lesson po ni Job na isipin niyo po sa gitna ng kanyang mga pinagdadaanan, nag-worship pa din siya sa Panginoon at kinilala niya ang kapangyarihan ng Diyos. Malimit, hindi po gano'n na nangyayari sa atin. Hindi tayo nag-worship. Ang tendency pa, nagre-reklamo tayo. Talagang sobrang natin, stress. Una, titignan po natin muna yung buhay po ni Cain. Yan, titignan po natin. Si Cain at saka si Abel. Pero more or less, si Cain po yung ating magiging kwento po dito. Now, babasahin po natin yung Biblia sa Genesis chapter 4. Yan, mga bagong balot po yung ating mga Bible dyan. So, tingnan niyo po, Genesis chapter 4, babasahin na po natin sa Tagalog. Yan, sabi rito, sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Sino nga pala asawa ni Adan? Oo. Kasi dati, ngayon si Adam and Steve. Adam and Steve na, no? So, nagdalang tao, nagsilang ang kanyang nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. So, yan. Kaya Cain ang ipapangalan niya rito. So, ibig sabihin pala ng Cain, ipinanganak siya sa tulong ng Diyos. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. So, parehas po sila sa farming, pero iba lang yung focus. Ito ay sa pag-aalaga ng hayop, ito naman ay sa paghahalaman. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh, ito na, ng ani niya sa bukid. Okay. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inhandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasihan kay Abel sa kanyang handog. Mga kapatid, basahin niyo mabuti yung talata.
dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Yan ha. Tingnan nyo mabuti ha. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan, pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasihan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Iyon yung problema na ngayon. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. O, tingnan yung katabi nyo. Hindi mailarawan yung mukha. Yung pag nagalit niya, oh, ba't naman yung itsura mo? Yun, hindi na rin mailarawan. Sobrang galit na galit siya, no? Kaya't sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Biro mo, kinakausap sila mismo ng Diyos, ha? O, ba't ganyan itsura mo? Ba't galit na galit ka? Tinatanong ng Panginoon. Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangan mapaglabanan mo ito. Isang araw, niyaya ni Cain ng kanyang kapatid, Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito, ngunit pagdating niya sa bukid, ay pinatay ni Cain si Abel. Tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot siya, ito nung tindi, sagot, no? Hindi ko alam, bakit ako ba tagapag-alaga ng aking kapatid? Anong pakialam ko naman sa kanya? Diba? Pinatay naman po niya, no? So ngayon makita po natin dito, ito pong kwento sa Genesis chapter 4, mapapansin po natin dito yung naging problema, yung crisis na pinagdaanan ni Cain, na nagtulak sa kanya na gumawa ng mali. Yun yung sinasabi ko po. Minsan, yung mga problema, ito po ay nagiging tukso, dapat pagsubok sana lang para mapalakas ang pananampalataya. Pero hindi, sinasakyan din ng kaaway. Para ang tao ay lumayo naman sa Diyos at gumawa ng mali. Ito na nga po yung problema una-una, no? Now, ang kwento nagsimula po ay nung sila po ay nag-alay parehas sa Panginoon. Diba? So, dahil si Cain ay magsasaka, kinuha po niya yung kanyang mga tanim at yun ang inialay sa Panginoon. Ay dahil pastol naman si Abel, kinuha din naman niya, sabi, yung panganay at yung pinakamainam na sa kanyang alaga at inihandog sa Diyos. Yan. So dito na po nagsimula yung problema. Now, ang sabi po ng Biblia ay ito yung issue. Si Yahweh ay nasihan kay Abel, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain, yung kanyang handog. Dito na po nagsimula yung problema ngayon. Yan na. So may pagsubok na ngayon, may problema, may issue na. Kasi nung nireject ng Panginoon, tinanggihan ng Diyos yung offering ni Cain. Anong nangyari sa kanya? Nagalit siya. Sobrang galit po niya. Kasi ang issue dito, bakit yung sa bunsong kapatid ko, tinanggap mo? Ay, ba't yung sa akin hindi? Yun ngayon ang tanong. Ano kaya? Ano nangyari doon, no? Alam nyo, minsan hindi natin maiintindihan ito. Bakit nagkaganito? Kinakailangan talaga, yung Old Testament po kasi, kapartner talaga niya yung New Testament. Pag nabasa nyo sa New Testament, yung issue, maintindihan nyo kung bakit ganito ang nangyari. O, tingnan po natin. Ano ba sabi po sa Hebrews chapter 11? Sabi rito, no? Kasi may rito, Hebrews 11:4. By faith, Abel offered to God a better sacrifice than Cain, through which he obtained the testimony that he was righteous. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay na mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel kinalugtan, kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog, kahit patay na, kasi pinatay siya, no? Nagsasalita pa siya sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Now, sabi po rito, anong daw dahilan? Bakit naging katanggap-tanggap yung offering ni Abel? Dahil sa pananampalataya. So, yung kanya palang offering, may kasamang pagtitiwala at may faith. May kasamang talagang paniniwala sa pangako ng Diyos. May faith Itong kay Cain, dahil hindi nabanggit yun, ibig sabihin, yun yung dahilan kung bakit hindi niya tinanggap ng Diyos yung kanyang mga offering. Ibig sabihin, yung mga binibigay din pala natin, dapat pala hindi basta-basta ibinibigay. May katumbas pala itong pagtitiwala sa Panginoon. Hindi panghihinayang. Kasi ang ini-offer ni Cain, pinakamainam Ibig sabihin, walang ganun siya. Ang kanya talagang nagtitiwala siya, hindi, ibibless ng Panginoon itong ginawa ko. Ang tanong ganito, no? Ano ba ibig sabihin nung, dahil sa pananampalataya, ano ibig sabihin po ng that Abel offered by faith? Yun ang tanong Si Abel,
naghandog sa pamagitan ng pananampalataya. Yun yung tanong, ano ba ibig sabihin nun? Kasi po yung salitang faith, saan ba yung faith? Yan yung faith. Diyan po natin, yun yung pinaka-root word po ng salitang faithful, matapat. Ibig sabihin po mga kapatid ganito, no? Abel faithfully followed divine direction for bringing offering to God. Si Abel po ay matapat na sinunod yung naisin ng Diyos kung anong ihahandog at kung paano ihahandog yung mga handog. By faith, no? Kaya naging better po siya, naging mas maigi po siya, no? Bagamat sabi natin, hindi binanggit yung kay Cain, pero dahil hindi tinanggap, ibig sabihin, walang katapatan ang bahagi naman ni Cain sa kanyang paghandog. Ibig sabihin, naghandog siya sa kanyang sarili lang gusto. Ito ang gusto ko eh. Sabi ng Panginoon, hindi, meron tayong standard. Ang problema, hindi yan eh, ito ang gusto ko eh. So, tinanggihan ng Panginoon. Mga kapatid, dito po, makikita po natin, no? Hindi na po natin pag-uusapan yung detalye nitong kwentong ito kasi hindi naman yun yung focus natin. Ang focus ko po natin dito, yung problemang naranasan ni Cain at ito yung nagtulak sa kanya na gumawa ng mali. Yun po yung natin issue dito, no? Kasi sabi nito, the Lord looked with favor on Abel's offering, but on Cain, his offering, he did not look with favor. So, tinanggap ng Diyos yung kay Abel, pero tinanggihan niya yung kay Cain. Ito ngayon. Kaya sabi ro, so Cain was very angry, and his face was downcast. Talagang hindi may pinta yung kanyang mukha. Sabi po rito, no? Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailaraw ng mukha ni Cain sa tindi ng galit. Grabe! No? Dahil hindi tinanggap ng Diyos yung kanyang offering, galit na galit po siya. Makita niyo yun, no? So, minsan pala, itong mga bagay na to, ginagawa ng Panginoon, hindi para malaman ng Diyos, kasi alam naman ng Diyos yung puso ni Cain eh. Ginagawa ng Diyos minsan yung mga pagtanggi sa mga ginagawa natin para ipakita ko ano yung nasa sa puso talaga natin. Ano yung magiging reaction mo ngayon? Pagpalagay natin, tinanggihan ng Diyos yan. So, si Cain po, naranasan po niya yung rejection. Tinanggihan siya eh. Tinanggihan siya. At ang matindi nito, ang tumanggi ay sino? Ang Diyos mismo. Ang Diyos mismo. Ang Diyos mismo ang umayaw, no? So the problem of Cain is rejection. Ang problema ni Cain ay pagtanggi sa kanya. Tinanggihan siya eh. Di ba? Minsan hindi niya matanggap. Di ba? Pag nabasted ka, parang ang sakit eh, no? Nabasted ka. Now, ang tanong dito, ano yung ipinakikita dito ng Panginoon? Well, pinakikita dito yung ugali at yung nasa sa puso talaga ni Cain. Habang nag-worship siya. Nag-worship po sila, nag-offer po sila, no? So the heart issue of Cain surfaced. Yung laman ng kanyang puso, lumabas. Nung nagkaroon siya ng rejection sa buhay po niya. Hindi siguro niya kita yun eh. Hindi, alam niya, mabait siya. Ayos naman ako eh. Kaso nagka-problema, lumabas na tuloy yung totoo niyang ugali. Yan. Now, ito matindi. Winarningan siya ng Panginoon. Tingnan natin yung talata. Balikan natin. Sabi, no? Kaya't sinabi ni Yahweh, anong kinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Yan. Dito makita po natin mga kapatid, there was a warning from the Lord. Di ba? Winawarningan siya ng Panginoon eh. Winarningan siya ng Panginoon. Sabi niya, kung tama yung ginagawa mo, tatanggapin niyo yung alay. Di ba, no? Kaso ang problema, imbis na may pagpapakababang puso, magpakababang espiritu, ang pagtanggap niya doon sa pagsasaway ng Panginoon, nagalit po siya. Galit na galit po siya, no? Yeah. Kaya ang ginawa po niya, sabi rito, ito na ngayon. So yung rejection po niya, yun yung pagsubok eh, na-reject po siya, no? Ito po yung nagtulak sa kanya na gumawa ng mali. Ito yung sasabi nga po sa atin eh, na yung mga pagsubok sa ating buhay, dapat ang purpose ng Panginoon, pagsubok eh, ay para palakasin tayo at mag-pray, pero sinasakyan ng kaaway, tinutukso ka naman para magalit at lumayo sa kanya. Ganun po yun. So ano yung ginawa po niya ngayon? Yan.
Sabi po ng Biblia, no, sa verse 8, no, verse 8. Sabi po rito, atras natin ng konti. Isang araw, niyaya ni Cain ng kanyang kapatid, Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito. Kasi wala naman siyang alam doon sa nangyari, no? Doon sa issue, no? Bakit, kung tinanggap po hindi, no? Alam niya, pero sabihin, ano namang ano niya doon? Wala din naman niya desisyon yun. Ngunit pagdating nila sa bukid, pinatay ni Cain si Abel. Tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mo, si Abel? Sumagot siya, hindi ko po alam. Bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Yun na po yung sinagot po niya. So, ginawa po madaya. Ay kasi pinatay po niya na hindi alam ng kanyang kapatid na siya ipapatayin. No? Alam nyo, ito po yung issue. Yung pagtanggap o yung pagtanggi ng handog, hindi ho problema ni Abel. Nakita niyo po yon? Hindi po problema ni Abel po yun eh. Kasi hindi naman po siya yung nagsabi na tanggapin o tanggihan yung handog. Actually, wala siyang kinalaman nga doon. No? Ang tanong dito, bakit si Cain, ang pinagtuunan niya ng galit, ay yung kanyang kapatid? Tama ba yun? Hindi naman dapat siya magalit sa kanyang kapatid dahil hindi naman sinabi ni Abel doon sa Panginoon, Lord, huwag niyong tatanggapin niya, matigas sa ulo niyan. Hindi naman ganun eh. Wala mo siya sinasabi. Walang kinalaman si Abel doon sa desisyon. No? Ang problema, itong si Cain, nagtanim siya ng galit doon sa kanyang kapatid dahil tinanggihan ng Diyos yung kanyang handog. Di ba? So, sabi po rito, pinatay ni Cain ang kanyang kapatid. Ito po yung pinakamabigat no, na nung sinasaway po siya ng Diyos. Pinagsabihan siya, winarningan siya ng Panginoon eh. Alam mo, yung sa ginagawa mong yan, ay nako, yung kasalanan nakaabang dyan sa pinto at kakainin ka niyan pag ikaw ay hindi sumunod. Pag hindi ka naging maayos, isang araw, paglabas mo dyan sa pintong yan, sabi niya, kakainin ka ng kasalanan. At dahil hindi siya nakinig sa warning ng Panginoon, ganyan po ang nangyari. Diba? Alam niyo po mga kapatid, tayo po ay minsan we are rejected. Disappointed, frustrated po tayo, no? Talagang dumadaan po sa atin yan. Kaso ang problema lang, yung rejection sa paraan naman, sa pagkakataon ni Cain, ang sama ng dating sa kanya. Kasi ito yung nagbunsod para patayin niya mismo yung kanyang kapatid. Na yung kapatid niya, wala namang kinalaman doon sa issue. Bakit tinanggihan o tinanggap yung mga offering? Diyos yun eh. Ang Panginoon na desisyon doon. Hindi desisyon ni Abel na tanggihan o tanggapin ang anumang offering, no? Parang ano po yan eh, ganito po yan, no? Papakita ko sa inyo. Parang ganito, halimbawa, may isang boss nangangailangan ng empleyado. Ikaw yung isa sa i-interviewin. Titingnan ng boss kung papasa ka, tapos merong isa sa susunod. Ang nangyari, nung kayo ma-interview, pinakita mo yung mga abilidad, yung mga abilidad mo, yung mga resume mo, lumabas, tinanggihan ka ng may-ari. Tinanggihan ka, hindi ka pasasalo. Pumasok nga yung isa, di nandun. Maya pagdating sa labas, nalaman mo, yung kasunod mo pala ang natanggap. Hindi ka natanggap. Ang ginawa mo ngayon, inabangan mo sa kanto, siya pinatay mo. Di ba? Parang ganun eh, no? Mag-isip mo, ano naman kinalaman nung inosenteng empleyadong yon sa pagtanggap o sa hindi pagtanggap? Hindi naman niya desisyon yon. Parang ganun ang nangyari kay Abel at saka kay Cain. Wala namang kinalaman si Abel doon sa issue eh. Ang Diyos ang tumanggi at ang Diyos ang nagdesisyon. So dito mga kapatid, ito po yung lesson talagang makikita po natin. Na galit si Cain nung tanggihan ng Diyos yung kanyang handog. Tapos yung kanyang galit, sigurado di naman niya maano ang Panginoon eh. Di niya maano yung Panginoon. Ang ginawa niya, pinag-initan niya yung kanyang kapatid. Bunso yung kapatid niya po yun, no? Pero tandaan natin, bago nangyari yan, winarningan na siya ng Panginoon. So sa atin po, buhay, pag may mga problema, winawarningan tayo ng Diyos. Kasi minsan, dahil sa problemang yan, ito po ay nagiging bunsod para tayo ay lumayo o gumawa po tayo ng mali. Parang ganito po yung sequence, no? Si Cain naghandog. In-evaluate ng Panginoon, in-assess ng Diyos yung kanyang handog. Sa paningin ng Panginoon, dahil walang katapatan at walang pagsunod ayon sa kanyang batas, sa kanyang pamantayan, tinanggihan ng Panginoon. Ang nangyari, nagalit si Cain at pinatay ni Cain si Abel. Parang isipin mo,
Anong connect naman ni Abel doon sa rejection o kaya sa acceptance? Wala no? Pero siyang pinagtuunan ng galit ni Cain. Parang pinalalabas ni Cain, ikaw may kasalanan. Bakit tinanggap yung iyo? Ha? Kuya, wala naman akong kinalaman dyan eh. Hindi nga ako nagdesisyon yan. Ang Diyos ang nagdesisyon yan. Kaya nga ang warning ng Panginoon sa kanya, no? Sabi po niya, no? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat ka magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. So, ibig sabihin mga kapatid, doon sa mga pagsubok na pinagdadaan natin krisis, dalawang pagkakataon yan. Pagkakataon na lumakas ang pananampalataya at sumunod sa Diyos, o pagkakataong magkasala ka at lumayo sa Panginoon. Dalawa po yan mga kapatid. Kaya nga sabi dito, kapag pinili mo yung daan ni Cain, tandaan sabi niya, no? Ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Grabe. Kasi kung yun ang desisyon mo, no? So, very crucial mga kapatid, no? Ito pong matindi. Tinanong ngayon ng Panginoon, Cain, nasaan yung kapatid mo? Yun ang tanong. Alam niyo po ba, ang sagot niya, anong klaseng sagot niya? Malay ko. Anong pakialam ko naman sa kanya? Yun ang ibig sabihin niya dun eh. Sa English, am I my brother's keeper? Sabi niya, ako ba tagapag-alagi? Tanda-tanda na nun. Ibig sabihin, yung sagot po ni Cain doon sa tanong ng Diyos, bastos. Very sarcastic. Very rude. Walang galang. Isipin mo yun. Sasagutin mo yung Diyos, ganun tinatanong ka na maayos eh. Tapos ganun yung sagot mo. So nagpapakita talaga yung puso ni Cain kung gaano po siya kasama. Di ba? So, Cain responded to God sarcastically. So ito pong krisis, nagpapakita kung ano talaga yung nasa puso po natin. No? So unang-una, paano natin madidil po yung rejection pag tayo natanggihan? Unang-una, dapat makilala natin yung naranasan na, pag ikaw yung natanggihan, tinanggihan ka. Unang-una, dapat kilalanin mo, talagang hindi maganda, masakit talaga yon. Masakit naman talaga no? Masakit naman talagang tanggihan ka. Pwede itong yung pagtanggi sa'yo, tinanggihan ka. Pwedeng makaranas ka dito ng kalungkutan. Madismaya ka. Mapahiya ka. Magalit ka. Totoo naman po yan. Marami po yan, no? So, yung rejection, yung pagtanggi ng ibang tao, hindi naman yun ang kasalanan. Tandaan nyo, ha? Pag tinanggihan ka, hindi kasalanan yun. Tinanggihan ka eh. Oh. Hindi kasalanan yun. Ang problema dito, yung susunod na kabanata na gagawin mo pagkatapos mong tanggihan ka. Di ba? So, dito mga kapatid, makita po natin, no, ipinakita lang ng Panginoon yung nasa sa puso at yung tunay na pagkatao ni Cain sa pamagitan ng pagsubok o yung krisis na kanyang dinanas. Di ba po, no? Kaya, dapat maging honest po tayo sa Panginoon. Sabihin niya po, Panginoon, ako po'y talagang lubos na nasaktan doon sa nangyari. Dapat gano'n naman eh. Actually nga, sige po, tanong ko, ano ang dapat talagang ginawa ni Cain dito? Kasi tinanggihan yung kanyang offering eh. Ano kaya dapat pa talagang ginawa niya rito? Sige nga, kayo po, anong suggestion nyo? Galit na galit siya eh, pero dapat ano po ba yung tamang dapat ginawa niya? Sige nga, tanong ko sa inyo. Ha? Narinig ako. Ano na? Ano? Congrats. Congrats sa kapatid. Congrats. Ayos. Wow. Mamaya kamayan natin. Angeline. Ano ba dapat? Nabusted ka naman. Yeah. Joke lang. Hindi. Ano ba dapat ang ginawa ni Cain dito doon? Kasi tinanggihan ng Diyos. Eh. Ano? Oh. Sorry. Tawad. Paano kayo hingi ng tawad? Sige, okay naman. Pwede naman. Ano pa? Alam niyo, dapat ang unang ginawa niya rito, sige nga. Tinanong niya ang Diyos, Lord, patawad. Lord, anyari? Bakit gayon? Anong problema? Ano bang issue? Ha? Kulang ba sa fertilizer? Siyempre, mga gulay eh. Ano ba? May mga uod ba? Ano ba? Hindi, kasi ang problema, nagalit lang siya without even asking. Di ba? Kinakausap naman siya ng Panginoon dito eh. Nag-uusap sila eh. Dapat ang unang ginawa niya, tinanong niya, ano po ba ang problema? Bakit niyo tinanggi? Di ba tama yun?
Yun dapat ang unang ginawa niya rito eh. Ang problema, hindi na. Umalis na siya, nagalit na agad siya. Tampo na agad. Tumalikod na at papatayin ko yung kapatid ko. Hindi na-resolve eh. Actually po, nga yung mga krisis, kapag lumayo ka sa Diyos, imbis na ma-resolve, lalo siyang lalala. At yun na nakapatay po siya ng tao. So, dito mga kapatid, makita po natin, no, nakakaranas po tayo ng rejection, mga frustration, mga takot po sa ating mga buhay po, no? Kaya ito, dapat unang-una, matutunan natin yung nangyari sa buhay ni Cain. May pangalawa po tayo. So, yung second character naman natin na pag-aaralan ay si Abraham naman. Tingnan natin, ha? Ayan, yung kinausap siya ng Panginoon. Ayan. Hindi po yan si Abraham. Baka sabihin, wow! Hindi po siya si Abraham. Yan po yung asawa ni Abraham. So ngayon, tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Yan po ay si Sarah. Sarah po siya. Tingnan nyo mabuti. Kilay pa lang. Ubus na ang budget ni Abraham. Ay, kilay pa lang. Tingnan mo naman kung gaano siya kaganda. Isipin mo yan. Di ba? Yan. Mahal po yan. Only Bello touches her skin. Yan. So ngayon, pag-aaralan po naman natin ay si Abraham. Yan. Hindi po yung si Abraham. Sabagay, uso ngayon yan. No? So ngayon, pag-aaralan po natin, yung problema ang kinaharap naman ni Abraham. Kanina si Cain eh. Yung pagsubok, nagdulot sa kanya para gumawa na talagang napakasama. Pinatay niya yung kapatid niya, murder po yun. No? Ngayon naman, pag-aaralan naman natin si Abraham, kung ano yung naging problema niya at kung paano siya natulak dito sa pagkakamali. Si Abraham naman. Babasahin natin yung kwento. Genesis chapter 12. Kanina, Genesis chapter 4. Sa Tagalog na. So, si Abraham at saka si Sarah at saka kanyang mga tauhan, naninirahan sila sa Kanaan noon. Kasi pinapunta sila sa ng Diyos doon. Nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain ng Kanaan. Kaya umalis doon sina Abraham. Abraham pa po yung kanyang pangalan. Eventually po magiging Abraham. Dati po ay Sarai, eventually po naging Sarah. Okay, so ganun po yung pinalitan po nila. Kaya umalis si Abraham at naglakbay sa Patimog. Ano ba yung Timog? Ilaya. Silangan. Timog. South. Di ba South yun? South. Tama naman sa South siya. Patungo sa lupain ng Ehipto upang doon muna manirahan. Nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya sa kanyang asawa, Sarah, napakaganda mo. Wow! Kita nyo, kaya maganda naman talaga, no? Kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, sasabihin nilang asawa kita at papatayin nila ako para makuha ka. Yun yung problema na talagang sobrang takot. Ito naman, takot. Ang mabuti pa ay sabihin mong magkapatid tayo. Yeah. Kaya wag mag-aasawa ng maghanap ng may kanta si eh. So, mabuti pa ay sabihin mong magkapatid tayo. Isipin mo yan, papasok pa lang sila sa Egypt. Alang-alang sa'yo, hindi nila ako papatayin. Nang makapasok sina Abraham sa Ehipto, napuna ng mga Ehipsyo na napakaganda ni Sarah. Ang ganda namang babae ito. Sino yan? Lolo mo? Hindi. Siyempre, kasama si Abraham. Nang makita siya ng mga pinunuron, ibinalita nila kay Paraon kung gaano kaganda siya. Ngayon, merong sabi lang, kay boss, para kay boss yan. Boss siyempre si Paraon, Kaya't iniutos nitong kunin si Sarah at dalhin sa palasyo. Ay maganda Dahil sa kanya, mabuti ang naging pagtanggap ni Paraon kay Abraham. Impunto, eksakto yung kanyang iniisip. At binigyan pa niya ito ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamelyo, at mga alipin. Grabe, nakatanggap pa siya ng bonus. Hindi na siya pinatay, meron pa siyang kayamanan. Okay? Dahil dito, pinahirapan ni Yahweh ang Paraon. Siya at ang buong palasyo nagdanas ng katakot-takot na karamdaman. Kaya si Abraham ay pinatawag ni Paraon at tinanong, bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Ang sabi may kapatid mo siya, kaya naman kinuha ko siya para maging asawa. Heto na ang asawa mo. Kunin mo siya at umalis na kayo. Inutos si Paraon sa kanyang mga tao na paalisin ang mag-asawa, dala ang lahat nilang ari-arian. Ito ngayon ang problema na. Yan na, nagkabistuhan na po. Yan. Di ba? Now, ang kwento nagsimula nung nagkaroon po ng tagutom sa Kanaan kasi na doon po sila. So, ganito po yung So, dito po si Abraham
dito po sila pumunta sa Egypt. Tama nga, southwestern part ng Canaan. Kasi pababa no? So dito sila pumunta. Pero temporary lang naman po no? Kasi sabi no, pansamantalang nanirahan doon. Ngayon, bago sila pumasok po dito sa boundary ng Egypt, kasi Canaan bago sila pumasok, kinausap ni Abraham si Sarah. Sabi niya, alam mo, asawa ko, napakaganda mo. Maganda nga ba? Oo, napakaganda nga no. Oh. Ano kaya ang skincare niyan? No. So sabi ni Abraham, asawa, napakaganda mo. Ngayon, pag nakita ka nilang sobrang ganda mo, baka patayin nila ako at kunin ka nilang para gawing asawa. Sabi niya, ganito na lang. Para ako naman sabi ni Abraham, para ako may isalba, ang sabi po niya, sabihin mo, magkapatid tayo. Wow. Magkapatid tayo. Parehas nga ng apelido parehas ang apelido. Magkapatid tayo. So, yun nga ang sinabi ni Sarah. Pagdating niya, sabi, napuna ng mga Ehipsyo na napakaganda niya. At sabi nila, ito, si boss pa naman nagpapahanap ng magaganda. Dalhin natin siya. So, dinala nga at para maging asawa ni Parao. Okay. So, anong problema ngayon? Kanina, kay Cain, ang problema ay rejection. Ito, ang problema ay takot. Takot siyang mapatay takot naman po ito, no? Now, ang problema, mabigat dito, gusto proteksyonan, gusto iligtas ni Abraham yung kanyang sarili doon sa posibleng mangyari sa kanya, pero ipinahamak naman niya yung kanyang asawa. Nakita niyo yun? Hindi ba ganun yan nangyari? Parang ipinain niya ngayon yung asawa niya. Hindi. Parang makasalba ako. So sabi po niya, sabihin mo na magkapatid tayo. So itinuruan niya yung kanyang asawa magsinungaling. No. So, inaano niya yung, rehearse natin ha. Napakaganda mo. Magkapatid lang po kami. Bilisan mo sagot ha. Walang delay. Ganun po mga kapatid na nangyari, no? Dahil po sa kanyang ganda, pwedeng, sabi ni Abraham, ako ipapatay ng mga yan. Papatay nila ako. Now, ito ngayon ang problema. Naging komplikado yung sitwasyon. Bakit? Nakita nga ng mga taga-Ehipsyo na si maganda. At ito ngayon, kinuha siya para maging asawa ng boss nila, si Parao, at dahil kay Parao, sabi niya, wow, okay ka. Binigyan siya ngayon ng maraming alaga, pinagpala siya. Yan na. Kaso ang problema mga kapatid, ito na. Dahil sa ginawa ni Parao, nakaranas po siya ng katakot-takot na problema at karamdaman. Kung titingnan niyo po doon sa ibang mga salin po, yung pinahirapan ni Yahweh, mapapansin niyo po, ginamit ng Diyos dito yung panaginip. Kinausap niya si Paraon para ito, malaman niya na yung babaeng kinukuha mong asawa ay hindi yang kapatid. Asawa yan nung lalaki nagsasabing sila yung magkapatid. So dahil po doon sa kanilang pagsisinungaling, nagdanas ng katakot-takot na problema yung lugar. Ang tanong kaya dito, no? Bakit mo ginawa sa akin yan? Yun ang tanong. Ibang mapapansin, paano niya nalaman? Yun na nga Sa panaginip, nagsalita ang Diyos kay Parao yung sa ginawa niyang kasalanan. Tinan mo. Bakit sinabi mong asawa, hindi mo sinabi asawa mo yan? Ba't sinabi mong kapatid siya? Tinan mo nangyari ngayon sa amin. Kayo sumpa kayo dito So pinalayas tuloy sila. Tandaan niyo po, nagtagumpay naman talaga si Abraham doon sa kanyang strategy. Nagtagumpay siya Kasi una, hindi siya pinatay. Pangalawa, nagkapera pa siya. Dumaming kanya nga kayo binilis siya binigyan siya no? Maayos yung kanyang trato sa kanila. Ang problema dito, dito yun problema. Nung ginawa ni Parao yun, pinarusahan naman sila ng Panginoon. Minsan pag pinapakita ng Biblia ang mga tao, balanse po siya. Bagamat si Abraham ang ama ng pananampalataya, may mga bagay talagang kung makikita din natin yung nagawa niyang mga pagkakamali. Sa sobrang takot po niya mga kapatid, ito yung nagbunsod sa kanya na magsinungaling sila mag-asawa. Now, tandaan po natin yung takot, di naman siya kasalanan.
lahat naman talaga tayo natatakot, no? Oh. Pero ang problema dito, ngayon na meron kang problema, takot na takot ka, ang tanong dito, ano yung gagawin mo nga ngayon? Iyon. Si Cain, nung siya'y tinanggihan, galit na galit siya, pinatay niya yung kanyang kapatid. Si Abraham naman, sa sobrang takot po niya, ito'y nagtulak sa kanya para siya magsinungaling. Yun naman ang problema po dito, no? Pero ano yung naging resulta? Ay di lalong nagka-problema, hindi lang sila, kasi sa Kanaan ay tagutom na, ngayon gutom din sila dahil pinalayas ngayon sila ni Parao. Balik kay Das dati. Problema, hindi lang yun. Dahil sa kanyang ginawang mali, nagkadamay-damay po, ang dami. Pati yung mga taong walang kinalaman, nadamay po yan. Tinan nyo? Kasi sabi po rito, no? Nagalit si Parao, kinausap sila, no? But the Lord inflicted serious diseases on Pharaoh and his household. Hindi lang yung mga tao, kundi buong pamilya ni Parao, nagkasakit, nakatakot-takot na sakit. O, yan. Alam niyo po, si Abraham, sa kanyang ginawa, ipinapahamak po niya yung kanyang asawa. Tignan mo, tama, diba? Papahamak niya yung kanyang asawa. Pero alam niyo po, mga kapatid, the Lord intervened. Diba? Ang Diyos po ay nakialam na. O, tignan niyo yun? Nakialam na ang Diyos eh. Hindi pwede natin ituloy yan. Magkakaproblema. Problema na nga. Alam mong ginawa ng Diyos? Ang Diyos ang gumawa ng paraan para matigil yung kalokohan na yan. Nakita niyo? Kasi sabi ron, the Lord afflicted Pharaoh and his household with great diseases. So ang Diyos nakialam na, Abraham, hindi tama yung ginagawa mo. Pumasok na ang Panginoon sa eksena kasi lalo kayong magkakaperwisyo dyan, lalo mapapahamak yung ibang tao. At dito matindi, na-discover ni Parao na nagsisinungaling pala itong dalawang ito. So, nagsisinungaling po sila, no? Kaya ang tanong nga niya ba't sinabi mo na kapatid mo yan? Asawa mo pala yan. Oh. Ba't di mo sinabi agad ng totoo? Dahil sa ginawa mong yan, pinahamak mo ako at ang buong pamilya ko at yung buong bansa. Diba, no? So, ang ginawa ng Panginoon, para proteksyonan si Abraham at saka si Sarah, kasi si Abraham, yung pangako eh. Ang Diyos nakialam na para proteksyonan ito mag-asawang ito. Proteksyonan po sila. Kaya nangyari, dilayas kayo ngayon. Alis kayo dito sa lugar na to. Yung takot po ni Abraham, nagtulak po sa kanya para siya po'y gumawa ng mali. Si Cain, yung rejection, yung pagtanggi sa kanya, nagtulak po sa kanya para po siya gumawa ng karumal-dumal na pagpatay, yung karumal-dumal na aksyon, yung pagpapatay yung kanyang kapatid. Tandaan niyo po mga kapatid, hindi po problema yung ganda ni Sarah. Hindi naman problema yung ganda po niya, no? Ang problema po dito, yung kanilang moral decisions. Hindi naman problema yung ganda eh. Di ba? Kasi yung gagawin nila po dito sa kanilang takot ay nasa kanila pong desisyon po yan, yung pagpili po nila. Ang problema, hindi lang po yan. Ito po, hindi lang po ito isang beses nangyari kay Abraham. Diba? Genesis chapter, Genesis chapter 12. 12 ba nga ba yun? Pag dumako kayo ng Genesis 20, ganun ulit ang ginawa ni Abraham. Nagsinungaling ulit siya. Si Sarah ulit maganda, pinalayas ulit sila at na-discover yung kanyang ginawa. So parang recurring problem na po ito, paulit-ulit na na sistema sa buhay po ni Abraham. Hindi lang po minsan nangyari ito. Tandaan po natin yan. So, parang nagiging pattern na po ngayon sa buhay ni Abraham pag may problema, ganito ang ginagawa nila. So, recurring problem. Paulit-ulit po yan. Kanina, pinag-aralan natin yung rejection, yung tinanggihan ka. Hindi ka tinanggap. Ngayon naman, ang problema po natin ay yung takot. Diba? Yung takot, no? Alam niyo po, ang takot po ay makapangyarihan po ito na emosyon. Kasi ito po minsan na nagbubunsod para ang tao ay magtago, di ba? Magsinungaling, katulad na ginawa ni Abraham, at gumawa ng mali. Di ba? Yun po yun eh. Pero alam niyo po, si Haring David, pinag-aralan natin, grabe si Haring David, napakatapang po niyang tao. Walang humarap kay Goliath, siya lang eh. Pero alam niyo po ba, kahit si David ay napakatapang na tao, siya po'y nakakaranas din ng takot.
Kaya sabi nga po niya sa awit 56, ano po sabi po niya ni Haring David? Siya po sumulat nito, no? When I am afraid, I put my trust in you. Kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalaga ang pag-asa ko at tiwala. Actually po, yung salitang I put my trust, dito po kinuha ng US Congress yung nakalagay po sa dollar, in God we trust. Yun po yun. Dito po nila kinuha yan. Kaso nga lang, hindi I put my trust. In God we trust. King James po kasi yung inilagay po nila doon. So, mga kapatid, no, yung takot hindi po siya kasalanan. No? Hindi ko kaya gawin ito. Ang hirap naman ito. Natatakot po tayo. Ano kayo mangyayari sa akin? Oo. Pero tandaan po natin mga kapatid, sabi po ni Haring David, sa panahon daw na siya ay takot na takot. Ang tapang na po yan, ay natatakot din po siya. Ang sabi po niya, no, sa iyo ko ilalaga pag-asa ko at tiwala. Yan. So, ibig sabihin po, kaya pala, nalabanan po niya si Goliath, bagamat nagkaroon din po siya ng takot sa kanyang buhay. Ang ginawa po ni David, ibinigay niya yung kanyang pag-asa at saka niya yung pagtitiwala sa Panginoon. Sinasabi po niya, di ba sabi niya, ngayon, pumunta ka rito, meron kang tabak, kalasag, at espada. Pero sabi niya, ako'y pumunta dito sa pangalan ng Panginoon na kung saan iyong hinamak. Diba? Hinamak niya ang Panginoon, sabi po ni David kay Goliath. No? At sa araw na to, sabi niya, papatayin kita, pupugutan kita ng ulo, at ang iyong katawan, ipapakain ko sa mga hayop. Paano niya nasabi yun? Hindi dahil hindi siya natatakot din po siya. Pero yung kanyang takot, nilagay po niya sa isang lugar na kung saan, ito yung pagkakataon, ibinigay niya yung kanyang takot sa Panginoon at umasa siya na ang Diyos ang tutulong po sa kanya. 2 tao pa lang po yung ating pinag-aralan. Actually, madami po yan. Una, yung fear of rejection. Yung rejection. Pangalawa po ay yung fear. Pagtanggi, hindi pagtanggap, at yung takot. Pray po tayo. Tayo po yung mag-pray. Sige po. Pag-pray natin, kung ano man yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin, ang kaaway ay bumubulong at nagsasabi, hindi, wag na. Walang mangyayari dyan. Huwag ka maniwala sa Diyos. Actually, ito po mga taong itong ating pinag-aralan, pinaniwalaan po nila yung negatibo kaysa pinaniwalaan nila yung pangako ng Panginoon. Kaya si Cain, sa sobrang galit po niya, pinatay niya yung kanyang kapatid. Sa sobrang takot naman ni Abraham, nagsinungaling sila mag-asawa na nagdulot ng katakot-takot na problema sa ibang tao at sa kanyang pamilya. Sige po, sabihin mo sa Panginoon, Lord, ako po ay natatakot. Sabihin mo, Panginoon, inilalaga ko, ibinibigay ko sa inyo ang aking mga takot. Turuan niyo po akong umasa at magtiwala, Panginoon, sa mga pangyayaring ito. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Minsan yung mga pagsubok sa aming buhay, nagtutulak sa aming Panginoon gumawa ng mali, magsalita ng mali, at mag-isip ng mali. Turuan niyo po kami, Panginoon Diyos, na katulad po ni David, sa panahon na siya po ay natatakot. Katulad ni Abel, sa panahon na siya po ay sumasamba po siya na may pagtitiwala sa inyo. Si Haring David din, Panginoon, sa kanyang takot, Panginoon, nagtiwala din po siya, Panginoon, sa inyo. Lord, kung ano man yung kinakaharap naming mga problema, mga pagsubok sa buhay po namin, kung may mga banta man, Panginoon, o tukso na lumayo sa inyo, Panginoon Diyos, nawa, Panginoon, mas manaig, Panginoon, ang pag-ibig namin at pagtitiwala sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyo pong mga salita. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, good morning po. Inaanyayahan ko pong tumayo muli ang lahat.
At tayo po ay muling aawit sa ating Panginoon sa umagang ito. Yan. Our God is a great and powerful God. Amen po ba? Amen. Higit sa kaya nating isipin ang kaya niyang gawin. Ephesians 3:20 says, "Now all glory to God who is able through His mighty power at work within us to accomplish infinitely more than we ask or think." And God's capability has no limits and boundaries. Amen. Kaya niyang gawing posible ang lahat ng imposible. Yan. Kaya once again, sama-sama natin siyang awitan. Because with Him, all things are possible. Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge. No other name like Jesus. No power can stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. Sabay-sabay natin palakpak ang ating mga kamay. My feet are planted on His rock, and I will not be shaken. My hope it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I awake, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name, all things are possible. All things are possible. All things are possible. All things are possible. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I awake, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name, all things are possible. 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 Amen! Amen. Kaya sa oras na ito, patuloy nating purihin ang Lord. Sa
Pagkatunay na lahat ng bagay na imposible ay posible sa Diyos. Kaya karapat-dapat natin siyang purihin, karapat-dapat natin siyang itaas. Sabi po sa mga awit, ang pangalan ng Panginoon ay purihin, sapagkat tanging ang kanyang pangalan ang dakila. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, papurihan ang pangalan ng Panginoon. Kahangahangang pangalan, hindi matutumbasan ang iyong kadakilaan, ngayon at kailanman. Dakila ang pangalan ng Panginoon. Sa bawat oras, sa lahat ng panahon, kahangahangang pangalan, hindi matutumbasan ang iyong kadakilaan, ngayon at kailanman. Dakila ang pangalan ng Panginoon. Sa bawat oras, sa lahat ng panahon, isisigaw, ihahayag, dakilang pangalan ni Jesus. Itataas, itatanghal, dakilang pangalan ni Jesus. Isisigaw, ihahayag, dakilang pangalan ni Jesus. Itataas, itatanghal, dakilang pangalan ni Jesus. Dakilang pangalan ni Jesus. Aming Diyos at Hari, tagapagligtas, lahat ng saalahi, sabay ng pagbigkas. Dakila ang pangalan ng Panginoon. Sa bawat oras, sa lahat ng panahon, isisigaw, ihahayag, dakilang pangalan ni Jesus. Itataas, itatanghal, dakilang pangalan ni Jesus. Isisigaw, ihahayag, dakilang pangalan ni Jesus. Itataas, itatanghal, dakilang pangalan ni Jesus. Ang Hari Jesus, may-ari ng lahat, papuri sa'yo at aming pagsamba. Ang Hari Jesus, may-ari ng lahat, papuri sa'yo at aming pagsamba. Isisigaw, dakilang pangalan ni Jesus. Itataas, itatanghal, dakilang pangalan ni Jesus. Isisigaw, hahayag, dakilang pangalan ni Jesus. Itataas, itatanghal, dakilang pangalan ni Jesus. Isisigaw, dakilang pangalan ni Jesus. Itataas, itatanghal, dakilang pangalan
pangalan ni Jesus. Dakilang pangalan ni Jesus. Dakilang pangalan ni Jesus. Yes, Lord, tunay na patuloy namin ihahayag, isisigaw ang iyong kadakilaan, Panginoon. Patuloy ka namin itatanghal sa aming mga buhay ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. To God be all the glory. Pwede na po tayong makaupo. Napakabuti ng ating Panginoon. At ngayon naman po tayo ay dadako sa ating, ito po ay bahagi ng ating pagsamba sa Panginoon. Ito po yung pagbibigay. So bago po tayo magbigay, babasa po ako ng ilang talata patungkol po ito sa pagbibigay. Sabi po dito sa 2 Korinto 9 verse 6 to 7, sabi po dito, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. Ang naghahasik ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. So, ibig sabihin po sa ating pong pagkakaloob sa Panginoon, unang-una po kinakailangan yung ating puso, yung ating buhay, ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Katulad po ni Abel, kailangan po tayo ay maging kalugod-lugod yung buhay natin bago tayo maghandog sa Panginoon para yung mga handog natin o pagbibigay natin sa Panginoon ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Huwag po tayong tumulad kay Cain, ano man po yung kanyang karakter sa buhay, huwag po natin gayahin yun. Maging katulad po tayo ni Abel sa ating pagbibigay sa Panginoon. Hindi lang po sa pagbibigay, maging yung ating buhay, palaging maging kalugod-lugod sa Panginoon para maging katanggap-tanggap yung ating pagbibigay sa Panginoon. At pag yun po ay ginawa natin, meron po pangako ang Diyos. Sabi po sa verse 10, sabi diyon, sabi dito, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. So, ibig sabihin, may pangako po ang Panginoon kung tayo po ay magiging kalugod-lugod lagi sa Kanya, sa paghahandog natin, sa pagbibigay natin, ay meron po pangako ang Panginoon. So, tayo po lahat ay tumayo, tayo po mananalangin. Hallelujah. Hallelujah. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa iyong salita, sa mensahe mo sa amin, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Linisin mo po ang aming puso, naway maging kalugod-lugod ang aming buhay, aming paghahandog sa iyo, Panginoon Diyos. Tulungan mo po kaming magbigay, maghandog sa iyo, Panginoon, ng ayon sa aming kalooban, Panginoon. Malawag sa aming puso, O God. Hallelujah. Tulungan mo po kami, Panginoon Diyos. Maging katulad kami ni Abel, Panginoon Diyos, sa aming pagbibigay at paghahandog sa iyo. Salamat po sa iyong salita, Panginoon Diyos. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kami po ay malayang makapagbibigay sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, sa aming mga handog, pagbibigay sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po ito, O God, na lalo pang magamit
sa kaluwalhatian mo, Panginoon, at sa gawain mo dito sa lupa, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon Diyos. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Pwede na po tayo magbigay. Tayo po tumayo para po sa ating closing prayer. Tayo po mag-pray. Aming Ama sa Langit, nagpapasalamat po kami na sa umagang ito, minsan pa ipinresent niyo po muli sa amin, Lord, yung gospel sa buhay po ni Cain at ni Abel. Salamat, Panginoon. Kagaya ng nangyari kay Abel, Lord, naging acceptable yung kanyang sacrifice. And Lord, ito yung picture po ng gospel na kayo lang, Panginoon, yung acceptable na sacrifice para sa aming mga kasalanan. Kung paano, Lord, si Cain ay picture naman po ng makasalanang tao. Kaya talagang ganun katindi, Lord, yung kanyang kasamaan. Ganun din kami, Lord, eh. Minsan sa buhay namin, kagaya din kami ni Cain, Lord, namumuhay kami sa kasalanan. Pero hindi doon natapos, Panginoon. Nagpadala kayo ng perfect sacrifice. Lord, dati talagang kailangan mag-alay ng hayop. Napakadugo, Panginoon, para sa aming kasalanan. Na kahit anong gawin namin, Panginoon, hindi kami magiging katanggap-tanggap sa inyong harap. Pero salamat, Lord, ngayong umaga, sa pamamagitan din ng buhay ni Abel, pinakita niyo sa amin, Lord, na yung aming kasalanan ay nagkaroon ng solusyon. Naging acceptable sacrifice ang Panginoong Yesus bilang kabayaran, O God. Kaya Lord, lubos ang aming pasasalamat na natapos yung pinakamatinding krisis ng aming buhay. Ito din ang dahilan, Panginoon, kaya sa aming pagtitipon, pagsamba sa inyo, nagiging katanggap-tanggap ito. Dahil sa sakripisyo ng Panginoong Yesus doon sa cross. Kaya lahat to, Lord, talagang tungkol po ito sa inyo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Hindi namin to pwedeng gawin, hindi namin to kayang gawin. Hindi kami magiging acceptable sa inyo. Kung hindi dahil po sa inyong anak na sa Jesus, sa kanyang buhay, sa kanyang dugo, at sa righteousness na ibinigay niya po sa amin. Kaya Lord, maraming salamat po, Panginoon. Ang prayer po namin sa panibagong linggong ito, patuloy niyo pong ilagay sa aming puso, Panginoon, itong gospel na ito, Lord. Na the only acceptable sacrifice is our Lord Jesus Christ. His finished work on the cross. Wala na pong iba, Panginoon. Kaya naman bilang tugon, Lord, kami po ay mamumuhay ng may pagtitiwala sa inyo. Anumang takot,
anumang rejection, Lord, na maaari namin kaharapin. Dahil kayo po ay nasa aming mga buhay, all rejections and fears will lead us into repentance, Panginoon. Talagang tulungan niyo kami, Panginoon, sa mga panahong kami natatakot, sa mga panahong kami ay natatempt na gumawa ng kasalanan. Lagi po kami tumakbo sa inyo, Panginoon. Dahil kayo lang po yung magliligtas palagi sa amin, Lord. Kaya sa umagang ito, Panginoon, amin pong kinukumit sa inyo ang kabuuan po ng Body of Christ. Dalangin po namin, Lord, na i-bless niyo po ang aming mga gagawin throughout the week. Especially, Lord, yung paghayo, yung pananalangin. Sa gayon, mapagpala din po namin ang iyong dakilang pangalan. Lord, maraming salamat po. Sa inyo po namin binabalik lahat ng papurit, pasalamat at pagsamba. Sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na sa Jesus, ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen and amen. God bless po sa ating lahat. Pwede na po tayo makaupo. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once you're enemy, now seated at your table. Jesus, Sa pagwawakas naman po ng ating gawain, let us remember the lesson from the lives of Cain and Abraham. Si Cain po ay nakaranas ng rejection, habang si Abraham naman po ay nakaranas ng takot. Pero sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan, ipinapaalala po sa atin na hindi natin dapat hayaan na ang rejection, fear o anumang pagsubok ang mag-control sa atin. Instead, let us continue to trust God and remain faithful to Him. Kaya mga kapatid, anuman po ang season na ating pinagdadaanan ngayon, patuloy po tayong lumapit sa Panginoon, magtiwala sa Kanya at manatiling tapat sa Kanya. At bago po tayo magpatuloy sa ating mga regular announcement, may mga birthday celebrant po ba ngayon? Ayun, August 22 po, magdiriwang ng kanyang birthday si Ma'am Cora Gonsalvo po. Happy birthday po! At para naman po sa ating mga
gawain ngayong linggo, mayroon pong paanyaya ang Panginoon. At ito po ang prayer meeting every Tuesday po, 5:30 p.m. dito po sa TMI Tipas Church. At nagkakaroon din po tayo ng online prayer fellowship via messenger app naman po yun. Every 7 p.m. naman po. And lastly po, nagkakaroon din po tayo ng night and prayer fellowship every last Friday of the month naman po yun. Dito rin po sa TMI Tipas, 7 to 9 p.m. naman po. Kaya this week po, tanggapin po natin yung imbitasyon ng Panginoon sa mga gawaing ito upang mas mapalapit pa po tayo sa Kanya. At para po sa ating server ngayong araw, mga katatayan daw po. At to God be all the glory po. Pwede na po tayo magpunta sa ating mga small group. Thank you po.